Kamusta kayo? Bago tayo magsimula, ay gusto kong magpasalamat sa pagbisita sa ating channel. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para mapakinggan pa ang iba't ibang kwento. Kaya, i-adjust na ang volume at pakinggan ang kwentong takutan. Si Adrian ay isang tahimik at matalinong binata. Hindi siya palakibo at mas pinipili niyang manatili sa sulok. Nagbabasa ng libro o nagsusulat ng kanyang journal. Ngunit sa mundo ng social media, hindi sapat ang pagiging tahimik. Doon, ang mga taong naiiba ay madalas na nagiging tampulan ng tukso at pang-aapi. Si Adrian ay isang biktima ng cyberbullying ng kanyang mga kaklase. Madalas siyang ginagawa ng memes, pinagtatawanan sa group chats, at nilalait sa mga anonymous na post. Tinawag siyang adik sa libro, weirdo, at walang kwentang tao. Ang mas masakit, maging ang kanyang mga dating kaibigan ay nakasabay na rin sa pangalipusta sa kanya. Isang araw, may nagpost ng isang edited na larawan niya na may kasamang mapanirang caption. Naging viral ito sa kanilang paaralan at halos lahat ng estudyante ay nakisali sa panlalait. Sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, nagdesisyon siyang maglakad-lakad upang magpalamig ng ulo. Ngunit sa kanyang paglalakad sa kalsada, patuloy pa rin siyang nakakatanggap ng masasakit na mensahe sa kanyang cellphone. Sa sobrang sama ng loob, hindi niya namalayan ang isang paparating na sasakyan. Isang malakas na kalabog, isang sigaw ng gulat mula sa mga nakakita, at si Adrian, duguan at wala ng buhay. Nabalot ng lungkot ang paaralan sa kanyang biglang pagkawala. Marami ang nagpahayag ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga bully ay nagpatuloy sa kanilang normal na buhay. Pilit na kinalimutan ang nangyari. Ngunit, hindi sila makakatakas. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na silang makaranas ng kakaibang bagay. Si Marco, ang leader ng mga bully, ay laging nakakakita ng anino sa kanyang silid kahit mag-isa siya. Si Carla, ang madalas mag-post ng memes ni Adrian, ay nakakarinig ng pabulong na tinig sa kanyang tenga tuwing gabi. Hindi mo ako pinatahimik noon. Ngayon, ikaw naman ang hindi matutulog. Si Miguel, ang pinakamalakas mangutya sa kanya, ay nagising isang madaling araw na may nakasulat sa salamin ng kanyang kwarto. Kasalanan mo ito. Isa-isa ang mga bully ni Adrian ay dumanas ng matinding sindak. Hindi sila makatulog, hindi makakain, at tila laging may matang nakamasid sa kanila. Hanggang isang gabi, sabay-sabay silang nakatanggap ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Isa lang ang nakasulat. Handa na ba kayong sumama sa akin? Napuno ng takot ang kanilang puso. Alam nilang hindi sila basta tinatakot. Alam nilang si Adrian yun. Kinabukasan, natagpo ang walang malay si Marco sa kanyang kwarto. Walang sugat pero nanilisik ang mga mata sa takot. Si Carla ay tumakbo palabas ng bahay at hindi na nakapagsalita. At si Miguel, nawawala at hindi na natagpuan. Sa paaralan, hindi na muling pinag-usapan si Adrian. Ngunit sa bawat madilim na sulok ng eskwelahan, may mga nagsasabing may naririnig silang bulong. May nakakita ng figurang anino sa banyo o sa lumang silid-aklatan. At tuwing may estudyanteng nambubuli online, lagi nilang natatanggap ang parehong mensahe sa kanilang cellphone. Huwag mong ulitin ang kasalanan nila kung ayaw mong
sumunod sa kanila.